Pero sa ito pong araw na 'to ay kakaibang ating vlog kasi ho alam nyo mga kababayan, kahapon na-interview natin si Yorme, si Isko Moreno at maraming nag-react. May nag-react mula sa mga kampo ng Kakampuet, sa mga kampo na Bangag, at syempre meron din sa mga Duterte supporter. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba nangyari? Bakit ganun ang sagot ni Yorme? Bakit gano'n ang kanyang, naging tono at sinasabi niya? Alam mo ganito lang po 'yan kasimple, ipapaliwanag ko sa inyo para mas maunawaan ninyo. Kasi bigyan natin ng konteksto ang lahat ng bagay. Sabi nga 'di ba, kailangan malaman mo ang konteksto para mas maunawaan mo yung mga nangyayari. O di kaya maunawaan mo ang isang libro, hindi pupuwedeng kukuha ka lang ng isang pahina at dun mo babasahin at i-interpret mo na yon. Dapat you have to see the whole context of that book. Diba? Yung buong libro, kailangan malaman mo konteksto. Bigyan ko muna kayo ng isang maikling pagbibigay konteksto sa bawat tao na naandun. Una, sino ho ba yung tao na andun? Una, ito po yung Banateros. Yung mga Banateros, alam nyo naman po na kami po ay talagang solidong maka-Duterte. Hindi nyo po mapapagkailayan. We love and we admire the Duterte brand of leadership. Ibig sabihin, solido po kami sa Duterte family. Bakit ko nasabing family? Kasi kahit po sa community ng mga Duterte supporter, iba-iba naman din po ang pananaw. Iba-iba din po ang masasabi nating katapatan. Meron diyan, hindi naman talaga totally tapat sa mga Duterte. Ito, sila po ay tapat doon sa mga politikong sumusuporta sa Duterte. Pero meron din dan talagang solidong Duterte. Katulad po namin na nung 2022 election, nakinig kay Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin yan? Kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte, nagtiwala kami. At hindi niya inendorso si Marcos, nagtiwala kami doon. Kaya kami nag-isko. Bakit? Namili kami doon sa mga natitirang Pangulo. Tinimbang namin. Ngayon, masasabi ba natin na kami po ay solidong isko niyan? Hindi po. Kami po ay Duterte at alam po yan ni Yorme. Alam po yan ni Isko. Si Isko ay naging kaibigan na rin namin. Nakita rin naman niya sa amin yung loyalty sa mga Duterte at naging tapat kami nung kami nangangampanya para sa kanya. Kasi alam niya na kami po'y binatikos kaliwat kanan ng mga napunta kay Bangag nung time ng 2022. Marami sa inyo nagalit sa Banateros, umalis sa aming channel ngunit bumalik dahil kami po'y nag-iskot, hindi kami nagbangag. Ngayon, sino pa ang nandun sa studio? Walang iba kung hindi si Isko. Si Isko naman, never naman niyang kinlaim siya ay Duterte supporter. Never naman niyang kinlaim na siya ay DDS. Siya po ay may sariling partido. Siya po ay sarili. Sa katunayan, nung kampanya, 2022, tumakbo siya laban sa anak ni Pangulong Duterte. So meron siyang sariling community. O masasabi nating followers. Hindi ho siya Duterte supporter. Hindi rin ho siya Marcos supporter. Siya po ay sarili niya. Para sa sarili niya at sa sarili lang niya. Kasi nga, siya po ay may sariling leadership, kind of leadership. May sarili po siyang community. May sarili po siyang partido. So para siya sa sarili niya at doon sa kanyang nasasakupan. Bigyan ko lang kayo ng konteksto
Pangatlo, sino ang nandun sa loob ng interview ng Vox Populi? Pangatlo, yun po ay SMNI. Ano po ba ang SMNI? SMNI, although they support Duterte o Pangulong Duterte, but they are media. Ibig sabihin, naglalakad ng balita at katotohanan. Ano ibig sabihin yan? They have to be in the middle ground. They have to be, masasabi nating, hindi nagja-judge back at sila po ay pumapagitna. Kaya nga kung papansinin ninyo, kahit to si Tiangco na hindi naman Duterte supporter, kamag-anak pa ni Marcos, at alam nating may matinding allegiance sa iba, ay ini-interview po namin. Si Isko, alam din po nila na hindi naman Duterte supporter yan. Wala naman yan sa PDP. Bakit kami pinayaging interview? Kasi nga, SMNI is a media entity. Therefore, they have to be in the middle. They have to be, masasabi nating, kailangan nilang maghatid ng balita. In-interview namin si Yorme sa kadahilan ng gusto naming malaman kung ano ang ginagawa niya para sa Maynila na maaaring makatulong sa buong bansa. Yan po ang dahilan para malaman namin anong programa niya sa kalagitnaan ng krisis. So therefore, this is not about national politics. But also, since the title of our show is Vox Populi, therefore we have to read some comments from our viewers who happen to be a Duterte supporter. At tinanong namin siya, Yorme, ano masasabi mo sa ganito? Ano masasabi mo sa ganyan? Dahil nga, Vox Populi yun. Boses ng mamamayang Pilipino, kailangan magtanong sa kanya. So we have to address the elephant in the room. Anong ibig sabihin nun? Tulad nung issue ng balimbing, tulad sa issue ng kung ano-ano pa. Kung ibang taong ini-interview yun, hindi papayag sa ganun. Pero dahil nga may bayag si Yorme, ganun din si Tiangco, may bayag din, humaharap sa Banateros. Kasi sa Banateros, hindi pa pwedeng scripted. Hindi pa pwedeng hindi namin tatanungin ang dapat namin tanungin. Kahit nga po kaalyado natin, o sabihin, pareho natin ng pananaw sa buhay, tinatanong namin ng diretsyo. We play the devil's advocate, ika nga. Ibig sabihin, we have to ask everything. Because it is about the opinion of the guest. It's not about our opinion. Kaya nga maraming nagalit na Duterte supporter din. Kesyo, bakit daw ba namin pinapanigan si Yorme? Bakit ba namin binigyan ng boses si Yorme? Bakit ba na... Basta, maraming mga Duterte supporter na alam mo yun, nagagalit. Ito lang yun, mga kababayan. Maging open-minded tayo. We have to listen to every political views. As a matter of fact, sa totoo lang, ako ilang beses ko na sinuggest. Sabi ko, gusto ko maka-interview ng mga nasa kabilang kanto. Totoo to Sinasuggest ko sa mga bossing doon, baka pwede natin ayain si ganito. Si halimbawa, si Ontiveros. Pag may issue si De Lima, sabi ko, gusto ko ma-interview si De Lima. Pag may issue si Trillanes, gusto ko ma-interview si Trillanes. Bakit? Because I want to listen and have a healthy arguments with them. Also with Yorme. Kaya nga, di ba, sinabi namin on the spot, sinasabi namin na kami man
ay magkakaibigan, kami nila Yorme, magkakaibigan, magkakakilala, we supported him, it doesn't mean we believe and we support his opinion. That is his opinion. Opinion niya yan eh. 'Di ba? So, yung mga nagagalit na Duterte supporter, huwag tayong magalit. Makinig tayo. Bakit ganun ang opinion niya? Kasi ganito yan eh. Huwag na huwag tayong gagaya sa mga ayaw natin. Halimbawa, Pinklawan. Ang mga Pinklawan, sarado na isip niyan. Ang mga Pinklawan, namumuhay yan sa bubbles. Ano ibig sabihin nun? Para bagang silang nandun sa isang bilog ng bubbles, sila-sila, nagpupurihan, sila-sila, sabay-sabay na bumaba na sa Duterte supporter without even listening to the arguments of the other side. Alam mong tawag sa ganun? Fanatic. If you do not listen to the other side or to the kabilang bakod, ang mangyayari sa'yo, magiging makitid ang isip mo. Kasi, feeling mo lagi ka lang tama. Feeling mo lagi ka lang merong idea. Na, walang pwedeng magbago dito. Mamamatay na ako dito sa idea kong to. Mamamatay na ako sa paninindigan ko ito. Huwag ganun. Di ba? Sa katunayan, marami nang namatay sa ganyan. Marami mga Pilipinong naniniwala sa pamahiin dahil yun ang tinuro sa atin nung panahon ng mga Kastila. Na hanggang ngayon bitbit pa rin yung kalintikan na at marami na pahamak dyan. Bakit? Halimbawa, pupunta sa Middle East yung mga Pilipino na nagtatrabaho, mga OFW. Dahil meron silang mga ritual na kinalakihan ko na ito, maglalagay ako ng asin, magaganto ako, maglalagay ako ng bawang para hindi makapasok ang mga demonyo, mga ganyan-ganyan, di ba? Ano nangyari? Nadedemanda sila. Kasi that kind of culture sa Middle East, it's a witchcraft. And witchcraft is punishable under their law. Dahil nga sa yun ang kinalakihan mo, ayaw mo nang baguhin yun. Dahil pinaniniwalaan mo, whether, kasi alam, sagot natin lagi is, ano bang masama kung sundin ko to? Pinaniniwalaan ko pamahiin. Yun ang nangyari sa kanila. Marami sa kanilang nakulong. So what do I mean? Anong kinaugnayan yan sa politika? Sa politika, ganun din tayo. Dahil stick na tayo doon sa, hindi, basta Duterte ko, hindi ako makikinig sa ibang tao. Mali yun, mga kababayan. Mali. Bakit? How would you know that you are on the right track, you are on the right principle, and you are supporting the right person if you do not know the wrong principle? If you do not know the wrong person, how would you support and know that it is right yung iyong sinusuportahan? Kasi nga, sarado na isip mo. Pag sarado na isip mo, it's the ending of knowledge. So what do I mean? Kailangan magkaroon ka ng bukas na pag-iisip at maintindihan mo, tama pa ba itong aking sinusuportahan? Tama pa ba itong aking tinatahak na pinaglalaban? Doon mo mapapatunayan at doon nalalakas ang iyong prinsipyo. Kaya katulad nito, nakita namin na si Yorme ay para talaga sa Maynila. Ang puso niya sa Maynila. Kami, doon namin naunawaan yung tindi ng kind of leadership ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, even he is a mayor of Davao City. Lumaki siyang mayor of the Davao City. But nung naging presidente siya, lumawak ang kanyang pagmamahal sa bayan. As a matter of fact, if you would remember, si Pangulong Duterte burned the flag of Singapore dahil doon sa pagbitay sa isang kababayan natin. Correct me if I'm wrong, but I remember it was the flag of Singapore. Mayor pa lang siya nito. Doon makikita mo ang kanyang perspective national. Di ba? Pang-national na kahit mayor. Ngayon, bakit ganun to si Isko Moreno?
Ibig bang sabihin talagang mababaw siya at yung Maynila lang ang kanyang iniisip? For now. For now, I think he is the best person to lead Manila. But for now, I think doon na siya mag-focus. Huwag na siyang tumakbong national. Bakit? Hindi pa pang national ang kanyang brand of leadership. For now. For now. But maybe sa pagdating ng panahon, after niyang mag-grow, lumawak, at mapaunlad ang Maynila, maybe he is worthy to be the next president. Maybe. That I will only judge kung may magagawa siyang maayos sa Maynila. Kasi ngayon, he's the best, I think, sa Maynila. Among all the mayors in Maynila, I think he's the best, in my own opinion. And I think, sabi ko nga din, kahit sa kanya, sinasabi ko itong paulit-ulit, Mayor, ibangon mo Maynila, tuloy-tuloy mo. Kasi talagang siya ang tama. Siya ang may puso sa Maynila. Swerte kayong mga taga-Maynila. Swerte tayong mga taga-Maynila. Dahil meron tayong ganyang mayor na handa na masira sa national. Handa na, sabi nga niya, humimod. Alam naman natin ibig sabihin ng humimod, di ba? Karuktong nun. Himimod ng puwet ng mga politiko para lang sa Maynila. He will do everything, even masira ang kanyang pangalan sa nasyonal, even if kailangan niya sumipsip sa mga politikong dati niyang kinalaban, para sa Maynila. And that is a good trait for a mayor. For a president, not for now. Not at this moment. He is good to be the mayor of Maynila. Meron siyang prinsipyo. Sabi ko nga sa yung in-interview ako nito ni Jay at ginawa niya akong content, animal yan. Nakita ko doon yung karakter ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, di ba, nung naging presidente, paulit-ulit niya sinasabi, kahit daw maput sa kanyang parang naput at stake yung kanyang presidency, basta lang maisalba niya ang Pilipinas. Ibig sabihin nun, eto, yung nangyayari kay Pangulong Duterte, naisip niya na to nun. Sabi niya, handa akong mamatay sa bayan. Handa akong mamatay at mawala ang presidency. Honor, everything, para lang mailigtas ko bayan. Yun yung kanyang purpose eh. Hindi niya purpose ang gumanda pangalan. Hindi niya purpose na maging bayani sa paningin ng tao. Ang purpose niya, mailigtas sa mga Pilipino sa kapahamakan nung kanyang pagiging presidente na 6 na taon. Which he did. We all know, maraming naligtas sa droga nung panahon niya. Maraming naligtas sa crime nung panahon niya. Na-fulfill niya yon to the point na nasira siya at nakulong siya ngayon. Kay Yorme naman tayo. Si Yorme ganun din. Kaya lang, mga taga-Maynila. Kaya kung ikaw hindi taga-Maynila, you wouldn't appreciate Yorme. Which I cannot blame you. Bakit? Para sa kanya, ang mahal lang niya Maynila. That's the truth. Ang concern niya Maynila. No matter what happened, Maynila. Maynila kanya. Sagot niya Maynila. Which is, para ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, Pilipinas. Kaya niyang masira basta lang may ligtas niya ang Pilipinas. Ang si Yorme, kaya niyang masira national para lang sa Maynila. Isipin niyo to Si Yorme matalino. Bakit siya magpapa-interview sa Banateros kung alam niya mga Banateros at alam niya mga Banateros ay Duterte supporter at Duterte crowd? At alam din naman niya na kailangan niya sumipsip kay Marcos. Bakit? Kasi nga, ang nasa utak niya, mindset niya, I don't care about what other parokya will say. Ibig sabihin yung mga taga-ibang city, I don't care. What matter to me most is yung mga taga-Maynila.
masipsipan ko para mabigyan ko sila ng trabaho, pera, edukasyon, health, care. Ang utak niya, Maynila. So mga Duterte supporter, don't expect na ito ay kakampi kay VP Sara Duterte. Publicly, again, publicly. Nung pauwi na siya, meron kaming malit na chit-chat. At sinagot niya sa akin, di ba yung tanong? Panoorin niyo mamaya, ipi-play ko din dito eh. Susubukan ko i-connect yung video dito. Di ba meron kasi ako tinanong sa kanya, aakyat ka ba sa entablado na kung saan mangangampanya si VP Sara sa 2028? Sabi niya, aakyat siya. I-host niya. Papakitin niya yung mga kumakandidatong presidente. Basta wala silang ibang hawak na mayor. So, paaakitin niya sa stage. Pero, sinundutan ko ng tanong. Sabi ko, aakyat ka nga, mayor. Pero, tanong, sino itataas mo kamay? Siyempre, hindi niya muna sinagot. Bakit? He has a goal in mind. Ano yung goal niya? Sumipsip sa gobyernong ito para makakuha ng benepisyo para sa mga taga-Maynila. Again, balik tayo doon. He will do everything para sa mga taga-Maynila. Kaya napakaswerte ng mga Manileño. Dahil yung mayor ninyo handang gawin ang lahat ng bagay kahit masira siya national basta sa inyong mga taga-Maynila. Yan ang magandang klaseng ugali. Kesa naman yung hindi mo alam kung asaan ang allegiance. Kasi maka-Duterte, ikakampanya si Duterte, pero dito siya. Ito, sinasabi niya, on point. Ako, hihimurin ko lahat ng puwet, basta lang tulungan ako sa Maynila, magbigay sila sa Maynila. Kasi nga, Maynila. Yan ang tinatawag mong prinsipyong may bayag. Yan si Yorme, may prinsipyong may bayag. Wala siyang pakialam sa iba, basta ako, mailigtas ko Maynila. Bakit nailigtas? Dahil ang Maynila nawala ng pera, naubos ang pera nung nakaraang 3 taon. Don't ever forget, yan ang konteksto. Nilimas ng nakaraang administrasyon ng Maynila. Ang lahat ng pera, nagkautang-utang, hindi mabayaran. Kita niyo yung basura, di ba? So, ibig sabihin, mamamatay na yung Maynila. Niligtas niya. Panoorin nyo yung cleaning lady sa Netflix. Yung bata doon, anak ng bida, na may sakit sa nagpa-liver transplant. Kaya nagka-ganon yung cleaning lady na matino naman, undocumented, kaya hindi gagawa ng kasalanan, and yet ginawa niya ang lahat. Pumasok siya sa kartel, pumasok siya sa mga masasamang gawain, krimen, para lang sa anak niya. Para lang doon sa may problema sa liver yung anak niya, yung may sakit. Ginawa niya lahat 'yun para sa anak niya. Nung humarap na siya sa judge kasi nag-aaway sa custody ng anak kung kukunin na ba ng social service yung anak niya. Isa lang sinabi niya sa anak niya, ay sa judge, sabi niya, may anak ka ba? Kung may anak ka, gagawin mong lahat pag nakikita mo na yung anak mong namimilipit, mamamatay na, gagawin mong lahat. Even to the point of doing a crime. Which is, ginawa niya kasi, nagnakaw siya ng gamit sa ospital para mag-perform ng operation doon sa anak niya. Kasi doktor din siya. The same thing with Yorme. Si Yorme ngayon, ginagawa ang lahat ng bagay para sa mga taga-Maynila. Kaya nga, ang sinabi niya, hihimod siya ng puwet para lang sa mga taga-Maynila. That's a good kind of mayor. But, for national, not at this moment. You cannot be a national president if you're like that. But again, ibig sabihin ba nun, hopeless? No. Antay natin yung kanyang pamumuno ng 9 na taon. Doon natin siya husgahan. Yung sinasabi mo bang you will do everything for Manila, ay ginawa mo? If not, bullshit lang yan. If not,
isa ka lang din politiko. Pero kung nagawa niya yan, maniwala kayo sa akin, kahit ako ikakampanya siya uli bilang Pangulo. Bakit? Kasi nandun nakikita mo yung goal eh. Nakikita mo yung goal, tapos aabutin mo talaga ang lahat. Gagawin mo, maabot mo lang yung goal na yun. Ang goal niya ngayon, may Maynila, maibangon niya. Kasi nga, lumugmok nung panahon ni Lacuna, sa pangalanan na natin, yung nakaraang mayor, nalugmok, nagkautang-utang, hindi nga nakukuha yung basura. Naalala nyo? Kasi I know, I am from Manila. Yung basura kung saan-saan. Kadiri talaga. Ganun na nangyari sa Maynila. Ngayon sinasalba niya. Naghihingalo. So gagawin niyang lahat para mailigtas ang Maynila. Lipat naman tayo sa kabilang kampo. Kasi yan yung comment ng mga Duterte supporter. Balimbing ka, balimbing ka, balimbing ka. So what? Sabi nga niya. Para sa akin ha, yun ang totoo. So what? As long as I serve the people of Manila, that's my goal. No matter what. At saka hindi natin masasabing balimbing. Alam niyo kung bakit? Hindi naman siya lumipat sa mga Duterte. Bakit niya pinayagan nung panahon ni Vice President na umakyat noong 2025? Kasi alam mo, eto sasabihin ko na sa inyo. Si Yorme, privately, bilib na bilib yan kay Pangulong Duterte. Privately, malaking utang na loob niya kay Pangulong Duterte. Sinabi niya nga 3 beses siya inappoint nung panahon ni Pangulong Duterte. May puso yan sa mga Duterte. Kaya lang ngayon, kailangan niya sumipsip kay Marcos. That's the truth. Para sa mga taga-Maynila. So, kailangan niya munang publicly umiwas. Pero, kita nyo nga, pinayagan niya pa nga si VP Sara Duterte sa Maynila. Mangampanya. Laban sa mga tao ni Marcos dun. Tandaan niyo ha, yung mga tao niya dyan. Si Balili, yung pangit na congressman? Si Chua, tsaka si Abante. Binanatan ni VP Sara Duterte. Saan yan? Sa mismong stage ni Yorme. Doon pala makikita mo na yung maaari niyang gawin sa 2028. Maaari. Hindi ko sinasabing yun na kagad ha. Basta siya, may sinabi sa akin bago siya umalis at kung sinong itataas ng kamay niya sa pagkapangulo. But I have no authority to say kung sino.